napakaganda ng hadis na ito para sa mga tao na naging kaugalian nila ang paggawa ng kabutihan at ibada. Ang hadis na ito ay mula kay Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Rawahul Bukhari. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang alipin ay masama ang kanyang pakiramdam o may sakit, aw safara, o di kaya siya ay musafir, ibig sabihin siya ay naglalakbay, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahiha, ay isinusulat sa kanya kung ano ang katumbas noong siya ay malusog at walang sakit at noong siya ay nasa kanyang tahanan. Okay. Let's make it short. Kapag ang isang mananampalataya, ang kanyang naging routine o naging habit sa pang-araw-araw ay paggawa ng kabutihan, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag siya ay nagkasakit, at nung siya nagkasakit ay natigilan niya pansamantala yung ginagawa ng ibada, isusulat pa rin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na gumawa pa rin siya ng ibada katulad ng ginawa ng ibada noong siya ay malakas pa at malusog, noong siya wala pang sakit. Ganun din ang isang mananampalataya na naging abala o di kaya naging musafir siya sa kanyang paglalakbay, at dahil sa kanyang paglalakbay ay meron siyang ibada na hindi nagawa, ay isusulat pa rin sa kanya na nakagawa siya ng ibada katulad ng ginawa niya noong siya ay hindi naglalakbay. Okay, sige. Bigyan natin ng halimbawa. Halimbawa, si mananampalataya ay naging habit na niya, naging routine na niya sa tuwing pagkatapos ng Fajr, Salatul Fajr, ay nagbabasa ng Quran. Halimbawa lang pag naging routine ni mananampalataya na pagkatapos ng Fajr ay nagbabasa siya ng Quran. Ngayon, dumating sa kanya ang pagsubok na nagkaroon siya ng masamang karamdaman, nagkasakit siya. At yun na naging dahilan na yung routine niya na pagbabasa ng Quran after Salatul Fajr ay hindi niya nagawa, isusulat pa rin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na nagbasa pa rin siya ng Quran kahit hindi na siya nakabasa ng Quran. O, di ba? Kasi naging routine na yun Naging habit na niya na pagkatapos ng Salatul Fajr ay nagbabasa siya ng Quran. Ngayon, dahil sa may sakit siya, may karamdaman, at hindi siya nakabasa ng Quran, consider pa rin yun, credited pa rin yun, na nagbasa siya ng Quran, isusulat pa rin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din si musafir, si manlalakbay, no? Kapag siya ay naglakbay at hindi siya nakapagsala ng Salatul Jama'a dahil lang sa siya, musafir siya, ay isinusulat pa rin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang naging routine na nagsasala siya ng Salatul Jama'a. Hindi kaya pag ang habit niya nagbabasa ng Quran, lahat ng kanyang routines ay kinukonsider pa rin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sandali na siya ay nasa paglalakbay. Kapag yun talaga ang kanyang routine sa pang-araw-araw. Halimbawa, si Mirhana, ang routine niya tuwing Sabado at saka Linggo ay nag-aaral. O dalawa na kayo kasi dalawa na naman kayo pumasok O, yung mga kasamahan niyo, wala sila dito. So, we cannot judge them kung anong dahilan kung bakit sila naging absent, di ba? Kasi malay mo, masamang pakiramdam nila. So, hindi natin sila pwedeng i-judge na na tinatamad sila mag-aaral. So, halimbawa, kayong dalawa, si Mirhana at ni Siti Liza, pag naging routine nyo na, Sabado at saka Linggo, ay ito talaga ang araw na pumapasok kayo dito sa school upang pag-aralan ang pananampalatayang Islam. At alam niyo yan, sa pananampalatayang Islam, ang pananaliksik ng kaalaman sa pananampalatayang Islam, ito ay obligado. Ito ay obligado sa bawat Muslim, babae man o lalaki. At bukod doon ay may nakalaan na gantimpala sa mga tao na nananaliksik sa pananampalatayang Islam. So kapag si Siti Liza at ni Mirhana
ay nag-aaral tuwing Sabado, Linggo, basta pagsapit ng Sabado at Linggo ay pumapasok, hindi nag-absent, hindi tinatamad, at bukal sa kanyang kalooban na pumapasok ako sa school para may matutunan ako sa aking relihiyon, no? Umangat ang aking pananampalataya. Kapag kayo ay naging absent dahil lang sa dalawang reason na ito, unang-una, may masamang karamdaman, no? May sakit kayo, hindi kayo naglakbay kayo ng malayo, ay sinusulat pa rin ni Allah subhanahu wa ta'ala na pumasok kayo sa araw na yun kahit na absent kayo. Ang pinaka-aral dito sa hadis na ito ay sanay natin ang sarili natin. Itong pinaka malaking aral na mapupulot natin dito sa hadis na ito, na sanay natin ang sarili natin na ang maging habit natin ang mabuting gawain at pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na ano mangyari sa atin, kahit maging magkaroon tayo ng masamang karamdaman o naging busy tayo, naglakbay tayo, sa dahilan na yon ay i-consider pa rin sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ginawa natin yung routine natin. Ngayon, ang masakit na mangyari sa isang tao ay ang routine niya sa pang-araw-araw ay masama. Kasi pag ang naging routine mo ay masama, yun din ang isusulat sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, halimbawa, si Pulan, ang naging routine niya tuwing umaga, hindi pa nakakapag-almusal, nandun na sa kanyang kapitbahay, nagmamarites. Ngayon, nung isang araw, hindi na nakapagmarites kasi nga masama pakiramdam niya, di susulat din sa kanya ni Allah. Ngayong araw, absent si Pulan. Hindi siya nakapagmarites kasi masama pakiramdam niya. Di susulat pa rin ni Allah na, present si Pulan ngayon, nagmarites pa rin kahit hindi na nagmarites kasi masama karamdaman niya. So, yun ang masakit na mangyari sa isang tao, na pag sinanay mo ang sarili mo sa paggawa ng masama, paggawa ng hindi ka nais-nais, kasi kahit na wala ka na dun sa akto na paggawa ng masama na yun, pag naging routine mo na talaga yun sa buhay mo, isusulat pa rin ni Allah subhanahu wa ta'ala na ginawa mo yung bagay na yun.